mga dapat ikulong sa pagnanakaw, tama na, sobra na, wakasan na. Yan. Salamat po. Thank you. Sabi nga nila, Secretary Mike, ikulong, long, ang mga mandarambong, bong. Ang pag-uusapan nga ho natin ngayon mga Reaction Update PH, ito nga hong si Juan Bol at si Ping Escalera, talaga hong ipinapakita na ho nila ang pagiging bias sila dyan sa pag-iimbestiga sa flood control issue at matindi ho dito mga update. Pinagtatakpan ho talaga nila si Martin Luther King. Hindi lang ho yan mga update. Sino po bang ilalaglag nila dito? Sila Senator Marcoleta, sila Sen Joel, sila Sen Jinggoy. Lahat ho ng mga nasa minority, yan ho ang pinag-iinitan nila. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, rektahin na ho natin ito. Huwag na hong patagalin. Pag-usapan ho natin itong si Ping Escalera, si Juan Bol University. Jovi! Hindi ko po. Jovi de Guzman. Ay, yes, Juby. Hello. Ikaw talaga. Kamusta na? Kasi siya to, Attorney Ferdy lang ang nagsabi sa akin. Oo nga eh. Masikat pa pala yung kasama niya. Ay, grabe. Chismis yan, ha? Chismis yan, ha? Anyway, pero Sir Mike, sige. Magandang umaga po, Secretary Mike, at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming payak na paanyaya dito sa aming maliit na programang Yes, Yoto Pasyo. Maraming salamat, Attorney Ferdy. Opo, naalala ko yung sinabi nung isang kasama natin nung nagkita na tuwang-tuwa siya, sabi niya, mabuti na lang nagkakaso ka dahil ngayon napapakinggan na kita parati dahil parati ka daw nag-a-absent, Attorney Ferdy. Ganon? Hindi Oh. Anyway, busy. Ay, unang-unang tanong, Secretary Mike, ito ay napakahalaga at ito ay nasa foremost in the minds of our countrymen. Bakit daw po sa lahat ng mga dating mga Spice Boys sa Kongreso, si Chis Escudero, si Mig Subiri, etc., et al., bakit kayo daw ang pinakamukhang bata? Ano ba daw sikreto ninyo? Attorney Ferdy, hello. Hello, yes. Ayun, nawala. Okay na po. Opo, iulitin ko po yung tanong kasi napakahalaga po nitong tanong na ito at marami pong tumatawag ng mga kababayan natin. Bakit daw po, Secretary Mike, na sa lahat ng miyembro ng nakaturingan noon na Spice Boys sa Kongreso, yung mga pretty boys doon, mga bata, mga dashing and debonair, sa ngayon daw kayo ang pinakamukhang bata. Ano daw sikreto ninyo? Ayan. I-reveal mo na. Kasi po ako po ang pinakamabait sa aking asawa. Ayun yun. Tama yun. Tama yan. Kasi sabi nga nila, happy wife, happy life. Yun. Tama, Attorney Juby, di ba? Ganun pagkano. Opo. At saka napakaganda naman ng asawa ni Secretary Defensor. Tsaka tahimik ni Sir Mike kaya medyo malalim. Oo. Tahimik, ngunit mapanganib. Hindi. Malalim ibig sabihin, hindi basta-basta nagpapa-interview, hindi basta-basta sa lahat ng bagay. Nag-iisip talaga. Ganyan yung malalim, attorney. Yes, oo, tama ka dyan. Anyway, hindi basta nagsasalita. Okay, well, magpakaseryoso tayo. Secretary, may mga ulat na meron daw malawak na pagkilos sa November 16, 17, and 18 sa EDSA Shrine at ang isa po sa mga participants niyan ay yung tinatawag na People's Council kung saan kayo po ay nabibilang. Maaari nyo pang ipaliwanag kung ano po itong People's Council na ito. Yes, Attorney Ferdy Juby, ang meron po kasing gagawing pagkilos, yung People's Council, nabanggit mo, Attorney Ferdy, iba't ibang organisasyon, iba't ibang grupo na nagkaisa at kami po ay nananawagan na magkaroon ng pagkilos dito po sa atin sa People Power Monument sa EDSA. Opo. Habang po ang ating mga kasamaan, meron pong pagkilos din po ang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Kami po ay magkasagawa din ng pagkilos dito po sa EDSA. Hindi lang po bilang pagkakaisa sa kanila, pero bilang din po sa ating panawagan na talagang magkaroon na talaga ng pagbabago. Ika nga, maikulong yung talaga mga korap.
Yan nga mga ka-update, malaking katotohanan na ho yan. Kasi isipin mo, itong mga ating kapatid na iglesia, nananawagan na ho silang dapat may makulong sa mga magnanakaw dyan sa gobyerno ni Marcos. Yung hindi kung ano-ano ho, yung pinapatutsyada ho nila. Kasi mga ka-update, kahit na ano hong pilit natin na hanggat wala ho tayong ginagawang mag-rally, mag-people power mga ka-update, hindi ho kikilos itong si Marcos Jr. Hahayaan niya lang po yung mga Pilipino katulad na lamang ho niyan dyan sa Cebu. Malaki po ang casualties ng ating mga kababayan dyan. Pero ano po nagagawa ni Marcos Jr.? Wala ho. Hihingi lang ho ng tawad. Pero yung mga pinangako ho nila sa mga sambayan ng Pilipino, sana ho, tinupad naman lamang nila yung mga flood controls. Diba? Yung mga dike, dam, malaking bagay ho yan kasi may daluyan ho yung tubig baha. Pero ngayon, dahil wala ho napagawang proyekto, pinagbubulsa ho nila. Pilipino ho yung nagdurusa sa kagagawang animal na mga yan. Di ba? Na nakita po natin ang sistematikong nagiging nakawan sa ating kabanambayan. Kailan lang, no? UP Attorney 4D. Alam mo, nakita na naman natin yung Cebu. Talagang hindi na natin sunod-sunod, no? Parang pag matatahimik yung issue, may lalabas na naman na bagyo at makikita na naman natin ang pagbaha. Tapos masasabi na naman doon na ito pala yung pondo, halos 30 billion pesos ang ginastos sa Cebu at ito yung nakita natin na tayo nananalangin sa ating mga kababayan doon. Grabe o, pati yung mga taga Cebu po, yung mga Subano, marami akong kaibigan, tumatawag galit na galit dahil nga po sa nangyari sa kanila. At yung kanilang panalaw na ninakaw lang yung pondo imbis na gamitin talaga para ayusin yung pagbabaha at yung naging problema dito sa kanilang pagdating ng bagyo sa kanilang probinsya. Okay, sino ba namang hindi magagalit, Secretary? Anyway, Secretary, meron pong nagsasabi na ito daw pagkilos na ito, ang layunin daw ay pabagsakin ng gobyerno o magkaroon ng kaguluhan. Ano po bang tugon ninyo sa mga pasaring na ito ng ibang mga sektor? Well, Attorney Ferdy, to be honest, alam nyo ho, iba-iba din yung pananaw ng mga organisasyon na nagsasama-sama. Iba rin ho ang talagang paninindigan nila kasi talagang ako naniniwala meron dyan nananawagan na hindi naman doon pabagsakin ng gobyerno, palitan ng administrasyon. Yun. Kasi iba ho yung gobyerno pabagsakin. Meron na. Ayan nga mga ka-update, yan lamang naman ang gusto ng ating mga kababayan, palitan ang gobyerno, hindi naman po sinabing pabagsakin. Di ba? May pagkakaiba ho kasi yan. Di ba? Nananawagan ng resign, may nananawagan na talagang yung mga corrupt ay ikulong, may nananawagan na talagang wag magkaroon ng, kasi nakikita nila, no, na yung mga ginagawang investigasyon sa ICI at saka siyempre doon sa Blue Ribbon, talagang nakikita may pagkakiling na may mga iniwasang tao, may hindi tamang investigasyon. Kaya to be honest, Attorney Ferdy, iba-iba. Ayan mga kapdit, isa pa ho yan, napaghahalataan po kasi itong si School Bukol at si Ping Escalera na may pinagtatakpan ho dyan sa Blue Ribbon. Diba? Pag nababanggit po si Martin Luther King mga kapdit, umiiwas ho yan dalawang yan. Umiiwas ho sila sa sakuna. Diba? Pinagtatanggol ho nila. Iba yung panahon ng mga tao dito, pero ang bottom line naman, talagang yung galit ng ating mga mamamayan. Ito siguro sa lahat naman kahit na anong politika mo, anong paniniwala mo, na talagang dapat may makulong at dapat yung dapat makulong ay sikasuhin ng gobyerno. Kung talagang umabot kahit saan to, pabayaan po natin dahil yun naman ang importante. Hindi dapat maulit yung ganito at hindi dapat yung sistematikong pagnanakaw na nakita natin. Kung paano ang naging sindikato na yung gobyerno mismo. Iyon, opo. Ngayon, may mga nagtatanong din po, sino-sino po bang pwedeng lumahok dyan? Pwede bang ang isang mamamayan na wala namang kinabibilangang organisasyon o grupo o partido ay maaari po ba silang pumunta na lamang doon at makiisa dito sa paglabas ng saloobin ng taong bayan na galit sa nangyayaring mga anomalya dito sa ating gobyerno, o kailangang magrehistro pa o kailangang makipag-ugnayan pa sa ibang grupo? Ano po bang patakaran nitong pagkilos na ito? Wala na po, Tony. Basta po kayo naniniwala na dapat kailangan talaga may pagbabago, may dapat makulong. Welcome po ang lahat. Yun. Alam ko ho, naintindihan ko, iba't iba yung
paniniwalang politika ng iba. Yung iba sinasabi, ayaw namin na mag-resign si BBM dahil hindi namin gusto si Inday. Gusto namin pareho sila mag-resign. Gusto namin may makulong lang. Wala naman sinasabing resign. Kahit ano pong paniniwala nyo, welcome kayo dahil kailangan natin ilabas yung ating saloobin na itong lipunan natin, itong gobyerno natin, may problema tayo. At kailangan po natin itulak na talagang dapat makulong ang makulong. Kung kailangan magbabago ng administrasyon, kung ito man ang resulta, wala ko tayong magagawa. Pero eto, attorney, hindi nila kailangan pang kung saan-saan pa magpunta, no, Juby, o magparehistro. Opo. Basta makiisa tayo, magkaisa tayo dahil sa pagbabago, dahil dito sa problema ng korupsyon. Opo, Secretary, pakianunsyo nga po kung anong exact place doon po sa EDSA kung saan pwedeng magtungo yung nais na makiisa dito sa pagpapakita ng puot ng ating mga mamamayan. Attorney Ferdy, Juby, ang mga kababayan po natin, nanyan po namin kayo, dyan po kami sa People Power Monument. Kung kayo man po ay napapabilang sa grupo, wala namang problema, pero welcome po lahat, pumunta lang po kayo dyan. Gagawin po namin to ng 16, 17 at 18. Anong oras po ang umpisa, Secretary? Anong oras po ang umpisa? Oras. Ang oras po, inaayos natin ang oras doon, attorney, pero sa hapon po tayo ng linggo magsisimula. Ayun. Oo. Tapos, i-announce po natin to ng formal. Humingi po kami ng tulong din po sa inyo, Attorney Ferdy and Juby, kung pwede po namin may announce sa inyong programa yung eksaktong oras natin kasi baka po maglakad pa tayo magmula sa Santolan papunta dito sa People Power Monument. Samahan niyo po kami sa ating mga kababayan. Hindi po to laban ng kung sino, hindi po to politika, kundi po pagkakaisa po natin para dito sa nakikita natin problema ng korupsyon ng ating bansa. May katanungan ka ba, Ma'am Juby? Sir Mark, gusto ko lang po sanang makiusap din sa inyong panawagan na sana po walang magugulong tao na sumali. Kasi po ang kagustuhan po ng ating pamamahala ay maging tahimik at maayos po ang proseso ng mga gagawin pong pagpapahayag ng mga damdamin, hindi po kaguluhan ng kagaya nangyari ng ibang mga rally na nagdaan. Masakit po 'yon na ginagamit yung mga tao sa hindi tamang paraan. Ito mga kabdita, siguro yung nakaraang rally, kasi itong Serene ko, kung kilala nyo po yan, yung representatives na, alam nyo na, si kulot na babae. Pinuntahan niya ho yung mga nanggulo noong last rally, noong September 21 ho ba yun mga kabdita? Comment nyo na lang ho kung nagkamali ho tayo sa date. Pero ang importante ho, pinuntahan niya yung mga kabataang nanggulo. Na marami ho nagsasabi sa ating mga kababayan na ito daw palang Serene ko, ang may utak o ang may pakana dyan sa mga nanggugulo sa rally. Kaya ngayon, pag may manggulo ulit dito sa isasagawang rally ng ating mga kapatid na INC, hindi ho sila yan. May mga binabayaran pa rin hong mga kabataan para manggulo. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Binabayaran ho nila para manggulo, manghagis, makipagbugbugan, makipag-anuhan po sa mga pulis. Di ba? Di ho ba? Yes, alam mo, Juby, yun ang nangyari niyan. May konti akong informasyon pero hindi naman talaga sigurado, pero sinasabi nga nila ipinlanta talaga yung mga taong yan para manggulo, para i-discredit yung mga rallyista. Yun nga po. Kaya kami magwa-warning na po kami kung sino mang magsasabotay ng rally dahil sigurado ako Attorney Ferdy at Juby doon sa halay natin, walang ganyan. Wala po, wala. Yun nga po ang pakiusap ko. Kasi mga planted yun, bago kami ituturo. Pambihira naman. Ito ba naman pagbubukan ito diba? Magkaganon ng kaguluhan I'm a lover, not a fighter. Pasensya na kay Attorney Minsan ko nang sinabi na ang sasali lang po ay yung mga totoong tao. Kasi ang tao... Sir Mike, warning na rin sa kanila kasi sigurado ko kahit nasabihin natin magmanggulo, baka may iplanta. Warning na rin po. Nakahanda po kami sa mga manggugulo. Huwag silang mangamba na magkakagulo. We have contingency plans. Tama po ba, Secretary? Yes, Attorney Ferdy. Talagang may mga grupo tayong nakahanda dyan dahil alam naman natin napaplantahan din tayo ng mga gustong manggulo at sirain yung ating adikain at gusto nating mapayapa na rally. Kaya doon sa mga sasali na gusto manggulo, wag na nyo kayong sumama sa amin. At yung mga ipaplanta para sirain po kami, nakahanda na rin po tayo. Sila ang masisira.
Sila masisira. Anyway, bago po matapos ang ating panayam, Secretary, panawagan po ninyo sa mga dudulog doon sa mass action sa 16, 17, and 18 at sa ating mga kababayan na rin. Opo, sa lahat po ng ating mga kababayan, kayo po ay sumama po sa amin. Meron po kami sa November 16, 17, 18 sa People Power Monument. Nandiyan po kami. Mayroon din po pagkakaisa na gagawin sa Quirino Grandstand. Maaari din po kayo magtungo doon at makiisa. Ito po ang ating panawagan na ito pong korupsyon ay ating ihinto at ikulong ang mga dapat ikulong sa pagnanakaw. Tama na, sobra na, wakasan na. Yan. Salamat po. Thank you. Sabi nga nila, Secretary Mike, ikulong, long, ang mga mandarambong, bong. Ano ba yan, no? May echo si Atty. Ikulong, long. Ang mga mandarambong, bong. Okay. Ayan na. Thank you. Ayos. Maraming salamat po. Isang karangalan. Kung meron man, Apo. at dalawang beses na nangyari yan si Willie Keng. Okay. At meron tayong panauhin ngayon at ipakikilala ng aking partner na si Miss Juvie De Guzman. Yes. Gusto ko lang po, alam mo, attorney, sila yung mga sikat nung araw. Hanggang ngayon, sikat pa rin. Nung araw, parang sinabi mo namang matatanda na sila. Kalabaw lang ang tumatanda. Hindi pa. Dahil yun, jazz band. Yan. Actually, marami sila kaya lang hindi at paano pa yung iba. Kahit dito na lang. Oo. Papasukin mo yung dalawa ba? Dalawa sa likod. Oo, ay, kung nakakarinig kayo, bay, pumasok kayo din. Kahit naman pauntay. Oo, yan nga, no. Pero attorney, ang gusto yata ng mga guests natin, lalo na sa loob at labas ng bansa, ay marinig daw yung kanta mo. Okay, sige, pero nakakonekta ba yung ating... Ready na. Ready ba yan? Oo, alam mo na si Sir Winner. Walang tunog ready. Buko-buko Pero ay, Yun. Hindi ko nata naririnig. Si attorney muna kumanta. Sige, jamming tayo. Muna attorney. Yun, naririnig nyo ngayon. Yun lang. Kunting lakas pa, kunting lakas pa. Lakas pala. Tawag ako yan. Kasama yung volume mo. Yan. Pwede ba tayong, bago tayo mag-break, pwede ba tayong bumanat ng isang summertime E minor? O yun. Yan. Yan. Sige, okay lang. Pakilala po lang. Sige, salita. Lakasan nyo, kuya. Ako po ang drummer ng Huge Jazz Band. Happy birthday po. Ay, siya on drums. Yan. Ano Rufino Ramido. Rapido. Ano ba lang bass, ano? Ano bang po ang basis ng Yan, Vixen 1 po? Vixen 1. Mabaho siya. Vixen 1. Mabaho. Maraming baho, mabaho. Bass, bass. So, mabaho. Ayan. Mabaho. Ito bang huli? Attorney, grabe, Ano, yung mga iniisip mo Pero, attorney, tanong natin sa inyo mga gig nila, di ba? Teka muna, since isa na lang ang yan. magkandungan na lang kayo. Pwede naman Pwede naman. Magkanda kayo. Ayan. Gig. Actually, sir, kakatapos lang namin ng contract namin sa Pagcor kasi. Kasi corporate band kami. Saan ba kayo sa, anong outlet ng Pagcor? Kasi depende sir sa mga schedule namin ang Pagcor Casino po ang nag-schedule. Minsan sa Saan mga lugar kayo? Malabon Grand Casino. Dati nung Madison, meron kami dito sir sa may Mandaluyong. Tapos and City States. Pero hindi pa kami ngayon nakakabalik sa City States. Madalas po kami Malabon. Last October 31. Saan sa Malabon? Yung Malabon Grand Casino nila sir. Okay. So, kung hahanapin kayo, saan kayo matatagpuan? Actually, nakatapos lang namin nung last October. So, next year ulit. lang sila. Okay, pero hanap tayo ng gig ngayon ito sa Aromata ni Jimmy Bondok. Ayun. Anyway, may time pa naman. Baka pwede nyo kaming bagsakan ng isa pang kanta. Sige, yung Sige, dahil Naman, Jackie. Opo, sir. Attorney, kasi dahil nag-request sa akin si favorite daw ng mga production ng staff ng Pipit, uulitin ko. Sige. pwede Kasi favorite.